Mabuti lang po at kahit anong mga nangyayari, pampolitika, kung anuman, personal interest o kung anumang mga bagay na di naman makakabuti sa nakakarami, hindi po nawawala ang focus ng national government led by President Ferdinand Marcos Jr. na ayusin ang maraming kinakailangan tulad ng kabuhayan, pagkain, security, kalusugan, education, at marami pang iba. Ito'y kasunod lang po nung naunang pahayag ng First Family na hindi katanggap-tanggap at hindi maganda ang mga below the belt or mga personal na mga paninira at pag-atake sa kanilang pamilya at sa kanilang gobyerno, at sa ating gobyerno. Ayon yan kay Pangulong Marcos ng isang araw na hindi daw kailangan yan. At sinabi na nga ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi na nababagay sa panahon ang mga paninira at iba pa. So masyadong mataas na yung level pala at yun ang kailangan. Yan ang sinasabi ko. Kaya po ginawa kong topic ito. Yan ang matagal ko na sinasabi ko. Yung magugunita, itaas ang level ng pamumuhay, itaas ang level ng usapan. Kasi yung usapan sa nakalipas na mga taon at mga araw na lagi na lang parang intriga, paninira at personal na mga batikos, lingwaheng hindi pang national o pang professional, parang pangkanto lang, hindi yan talaga katanggap-tanggap. Tama lang itong ginagawa ng ating administrasyon na pumokos sa trabaho. Okay? Although yung mga Pilipino, hindi naman natin mawala sa kanila, hindi ko nila lahat, may mga Pilipino mapaghanap. Gusto nila gumanda ang buhay nila ng overnight. Gusto nila gumanda ang buhay nila ng dahil lang sa gobyerno. Ay ibang-iba po yan. Yan po yung maling argumento at maling paniniwala. Kasi sa ibang bansa na malaki at mayaman, lahat sila trabaho. Hindi nila inaasa ang kailang buhay sa gobyerno. Alam nila kung ano ang obligasyon ng gobyerno sa kanila at ano ang kailang obligasyon sa kailang sarili at pamilya. Dito sa atin, pasintabi na po yung iba umaasa sa ayuda, ayaw magtrabaho. Tapos binibigyan na ng ayuda, kumakampi pa sa mga naninira sa gobyerno. So napakahirap pamunuan ng ating bansa. Pero ganun pa man, alam ito ng ating Pangulong Marcos, kaya nga hindi na nila pinapatulan ang mapanira, maintriga, chismis, fake news sa halip na focus sila kung paano pagandahin ang bansa sa pamamagitan po ng Bagong Pilipinas. Ang Bagong Pilipinas ay napakagandang tulay, bihikulo, o sasakyan para sa tagumpay. Kaya dapat suportahan ng mga Pilipino. Ako po ay naniniwala kung Pilipino ka, dapat magmalasakit. Huwag palaasa, huwag umasa. Okay? Yun naman mga tinutulungan ng mga iba-ibang klaseng ayuda. Aba, yan po'y temporary lang. Hindi yan panghabang panahon. Hindi yan pang matagalan. Anytime, pwedeng mawala yan. Kaya nga pinapalakas ang ekonomiya. Ang purpose niyan, pag magandang ekonomiya, dadami ang may trabaho, magkakahanap buhay ang Pilipino, at yung ginagamit sa mga ayuda ay pwedeng magamit na sa development. Kasi alam po ba niya yung ayuda, walang kapalit yun. Baka wala lang yan na pera ng gobyerno na hindi alam kung paano babalik. Hindi katulad kung gagamitin, magiging kapital sa business, ang pera natin, kikita yan, makikinabang ang marami. Pero ganun pa man, kahit na walang sigurado kung paano babalik, paano kikita sa mga ayudang programa, ginagawa pa rin bilang malasakit ng gobyerno. Pero hindi pa rin matanggap at nakakalungkot yung iba dyan, hindi ko nilalahat, nagagamit pa sa pamumulitika ng iba. Di ba? Yung kailang kahirapan at saka kakulangan sa mga maraming bagay, ginagamit at nagpapagamit pa yung iba sa mga may political interest or may inggit, kaya puro paninira. Mahirap yan. Okay? Di tama yan. Okay? Magising tayo sa katotohanan. Huwag kayong mapanghusga tulad ng mga iba dyan. Pag nagsabi ka ng totoo at naiba sa kayang paniniwala, sasabihin bayaran ka. Sasabihin bumaligtad ka, sasabihin nagbalingbing ka. Yun ang mga salitang kanto. Yun ang mga salitang walang magandang kinabukasan. Yun ang mga salitang ayaw ng patulan ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos.
Dahil nga mababa ang level niyan. Kailangan mataas. Kaya po, huwag naman kayo magagalit. Yung mga gumagawa ng ganyan, mga troll or buzzer, hindi na po umi-epekto yan. Kayo ang nai-stress, hindi yung inyong mga inaakusahan. Kasi kung matalino kayo at nakikinig at naintindihan ang pinag-uusapan, walang puwang o hindi dapat maging buzzer kayo. Ganon po yan. Okay? At wala na yan. Napakababang usapin yan o level. Mataas na po ang level ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay mga professional na, matatalino na, may malasakit at alam nila ang rule of law, karapatan ng bawat isa. Hindi pwedeng inaapak-apakan lang, binabaliwala, inaargabyado ng iilang sektor. Ayan. Huwag pagamit. Diba? Yan ang ibig sabihin. Gusto ko dito po sa ating mga followers, supporters, sa aking mga channel, MA Pinoy TV, Mike Abby Opinions, both Facebook and YouTube, ay gusto ko makadagdag ako ng kaalaman. Yung ayaw makaintindi o ayaw umintindi, wala na tayong magagawa ron. Itaas natin ang level ng buhay at pang-uusapan para maging makasali tayo sa international, makipagsabayan tayo sa taas ng antas ng pamumuhay. Iyon po yung mahalaga. Okay? Naku, panghuli kasi may mga nagko-comment kung ano daw aking masasabi diyan sa mga parang nag-aaway-away na mga Duterte vloggers or yung iba nga dyan nagtatago na dahil may mga kaso. Pero pasensya na po kayo, ayoko nang patulan yan. Ayan naman ho, matagal ko na sinasabi na ang mga fake news, paninira, intriga, ayan ho talaga may magiging problema yan. May magiging kapalit yan, kapahamakan nila. At yan ang nangyayari ngayon. Di ba? Merong mga vlogger niya nasa Amerika ngayon nagtatago dahil mukhang may supena na. Ay akala nila makakapagtago sa batas. Sa Amerika pa, hindi pwede yan. Merong taga-Canada yatang vlogger din na dating kakampi, nag-aaway sila. Ewan ko sa kailang buhay. So, ayaw ko na hong masyadong intindihin yan. Yan na lang ho yung aking masasagot. Move on na lang. Tanggapin na natin na tayo ay mga Pilipinong dapat magmalasakit. Lalo na ho sa isyu ng West Philippine Sea, lalo na ho sa kapangyarihan at ating eksklusibong karapatan sa mga teritoryo, mga property na pag-aari ng Pilipinas at ng mga Pilipino. At yan naman ang ginagawa ng gobyerno, suportahan na lang natin yan. Sumama tayo sa matinong buhay, malawak na pangunawa, may magandang kinabukasan at magandang buhay sa bawat Pilipino. Di ba? Yan po yan. Okay? So, ingat lang po at malaya kayo makapag-comment, react sa lahat ng mga bagay na ating tinatalakay. Salamat po sa lahat ng mga followers, subscriber. Kayo ang bida rito. Tulay lang po ako ng mga nangyayaring dapat kong ipaliwanag sa abot ng ating kaalaman, kakayanan, sa interpretation, opinion, or mga suggestion sa mga bagay-bagay.